Ang kwento ay umiikot sa isang bilyonaryong lalaki na tumibok ang puso sa isang magandang babae na nagbibenta ng kanyang karangalan sa kalye. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naligaw ang isang mayamang lalaki kaya ito ay kumuha ng isang babae upang makapagturo sa kanyang paruroonan. Mag-umpisa ang kwento sa isang piging na makikita ang bilyonaryong lalaking si Edward Lewis na kausap ang kanyang kasintahan na si Jessica sa telepono at isiniwalat dito na wala ng oras ang lalaki sa kanya dahil sa mga negosyo nito kaya si Jessica ay nakipaghiwalay. Ang hiwalayang ito ay balewala sa lalaki at umalis lamang ito sa party upang pumunta sa kanyang hotel sa Beverly Hills para makapagpahinga. Si Edward ay hindi gaano marunong magmaneho at sanay siyang may nagmamaneho sa kanya palagi, ngunit pagdating nito sa parking ay hindi makalabas ang limousine dahil naharang ito ng maraming sasakyan. Dahil dito kinuha niya ang sasakyan ng kanyang abogado na isa din sa kanyang matalik na kaibigan na si Philip. Dahil napansin ni Philip ang kanyang pag-alis ay sinundan niya ang kaibigan na ngayon ay kinukuha ang kanyang sasakyan kaya nito mabilis na pinigilan ang lalaki dahil alam niya kung gaano magmamaneho si Edward. Mas natatakot ang abogado sa mangyayari sa kanyang sasakyan na baka masira kaysa mangyari kay Edward na magmamaneho rito. Sa kabilang banda ay wala ring pakialam si Edward dahil kampante siya sa kanyang pagmamaneho kaya niya iniwanan si Philip na labis nag-alala para sa kanyang sasakyan. Dumating si Edward sa lugar at sinubukang magtanong sa isang lalaki ngunit malayo pa ang kanyang hotel galing doon. Sa kabilang banda ay makikita ang dalawang magkaibigan na nagbibenta ng kanilang karangalan sa kalye at ito ay si Vivian at Keith. Mabilis na napansin ni Kit ang sasakyang minamaneho ni Edward na paparating kaya mabilis nitong hinikayat si Vivian na lapitan sa pag-asang isa itong customer dahil masyadong matumal ang kanilang benta sa nakaraang linggo. Dahil dito inaayos ni Vivian ang sarili habang papalapit sa sasakyan at tinanong ang lalaki kung anong maitutulong niya sa kanya. Sa kasamaang palad ay kailangan lamang ni Edward ang direksyon papunta sa kanyang hotel at wala siyang balak bumili ng karne sa gabing iyon. Nang marinig ito ay humingi si Vivian ng $5 kapalit sa pagtuturo nito sa pupuntahang hotel ng lalaki. Hindi makapaniwala si Edward na hinihingan siya ng $5 kapalit lamang sa pagtuturo sa kanya ng direksyon kaya ito tumangging magbigay. Nang marinig ito ng babae ay hinayaan lamang niya ang lalaki sa pagsasabing hindi ito kawalan sa kanya dahil hindi naman siya ang naliligaw. Dahil dito pumayag si Edward na magbigay ng $5 ngunit wala siyang sukli sa hawak nitong 20 kaya ito humingi sa babae ng sukli. Kinuha ni Vivian ang 20 at sinabing sapat na ito para sa kanya dahil hindi lang niya ito ituturo sa kanya, bagkus sasamahan niya pa ang lalaki papunta sa kanyang hotel. Dahil dito ay pumayag na si Edward upang makarating na sa hotel at makapagpahinga dahil meron pa siyang dadaluhang pagtitipon para sa negosyo kinabukasan. Sa daan ay nagkukwentuhan ang dalawa at nagulat na nalaman ni Edward na ang bawat oras sa trabaho ni Vivian ay nagkahalaga ng $100. Bago sila dumating sa hotel ay napag-usapan nila ang mga sasakyan at nalaman ng lalaki na may kasanayan si Vivian tungkol sa mga sasakyan kaya niya hinayaan ang dalaga upang magmaneho. Nang dumating na sa hotel ay nagpaalam na ang dalawa sa bawat isa at balak ni Vivian na mag-commute na lang pabalik dahil meron na siyang kinita na $20 galing sa lalaki. Habang nag-aabang ang dalaga ng masasakyan ay lumapit si Edward sa kanya at nakipagkasunduan upang samahan siya sa kanyang hotel at babayaran niya ang bawat oras ni Vivian. Nang marinig ang alok ng lalaki ay masayang pumayag si Vivian dahil sa wakas ay mabibenta na nito ang kanyang pechay sa gabing iyon at hindi siya uuwing luhaan. Bago pumasok ang dalawa sa hotel ay nagtaka si Vivian dahil isinuot ni Edward ang jacket nito sa kanya kaya sinabi ng lalaki na ipinagbawal sa hotel ang pagpasok na may damit katulad sa kanyang kasuotan. Sa kauna-unahang pagkakataon na makapasok si Vivian sa Marangyang Hotel ay namangha ang dalaga sa ganda nito kaya siya ay pinagtitinginan ng mga tao sa loob dahil sa gaspang ng kinikilos niya. Pagkatapos mag-order ni Edward ng mainom sa reception ay tinungo nila ang elevator at habang nag-aantay ay hindi maiwasan ng matandang babaeng kasabayan nila ang pagseselos sa kanyang asawa na nakatitig sa dalaga kaya niya inutusan ng lalaki na isarado ang bunganga. Namamangha ang kawani ng hotel nang makita si Vivian lalo na nang tinutukso niya ang matandang lalaki dahil ayaw nang sumabay sa kanila ng asawa nito habang nakangiti lang si Edward sa kaganapan. Hindi rin maiiwasan ng kawani ang sundan ng tingin si Vivian habang papaalis at hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Edward. Sa loob ay namamangha ang babae sa marangyang kwarto at niyaya pa niya si Edward na tingnan ang labas dahil sa ganda ng tanawin ngunit ayaw nito dahil takot ang lalaki sa matataas na lugar. Ilang saglit pa ay nababagot si Vivian at gusto na niyang umpisahan ang laban kaya niya pinagpili si Edward kung alin ang gusto nitong pambalot kay Junjun. Ngunit si Edward ay tumanggi dahil balak lang niyang may kasama sa kanyang kwarto at inalok ang babae na mag-uusap lang muna sila. Ilang sandali ay dumating na ang kanilang order na maiinom at sinalubong ito ni Vivian upang pagbuksan at nang maihatid na ito ay nagtaka ang dalaga dahil hindi umalis ang lalaki. Nalaman na lang ito ng dalaga na nag-aabang ang kawani ng tip ng inabutan na ito ni Edward.
Habang pinapainom ni Edward ang dalaga at nagkwentuhan ang dalawa na humantong sa personalan at tinanong nito ang lalaki kung meron na ba siyang asawa o kasintahan. Dahil dito ay nasabi ni Edward na meron siyang asawa ngunit hiwalay na sila at wala na din siyang girlfriend sa kasalukuyan. Inalok niya ang babae upang kumain ng strawberry dahil ito ang magdagdag sa lasa ng champagne na kanyang iniinom. Nagtaka si Vivian dahil siya lang ang umiinom kaya inamin ni Edward na wala siyang bisyo at lalong hindi siya umiinom. Sinabi ni Vivian na nagagalak siya sa mabuting kalooban na ipinakita ng lalaki sa kanya pero ipinaalala nito na oras ang binabayaran ni Edward at ayaw niyang masasayang ang pera ng lalaki sa kwentuhan lamang. Sinabi ng lalaki na may problema sila sa paghahabol ng oras at nang marinig ito ng babae ay niyaya na niya ang lalaki sa pakikipagbakbakan upang hindi na sila maghahabol pa ng oras. Hindi ito ang ibig sabihin ni Edward kaya inalok niya ang babae na babayaran ang kanyang buong gabi kaya ito ay nakipagkasunduan ng presyo kay Vivian. Dahil dito ay nagkasundo ang dalawa na babayaran ni Edward ang buong gabi ni Vivian ng $300 at sa wakas ay nakahinga na ang dalawa na hindi na naghahabol ng oras. Habang nasa banyo si Vivian ay biglang pumasok si Edward at natagpuan ang dalaga na may tinatago sa kanyang kamay sa likod sa kanyang pagdating. Gustong malaman ng lalaki kung ano ang tinatago ni Vivian ngunit tumanggi ang dalaga na ipakita ito sa kanya hanggang sa pinilit niya ang dalaga at nang makita ay napahiya si Edward nang malaman na dental floss lang ang hawak nito na inakala niyang may kakaiba itong bisyo na ayaw niya. Humingi ng tawad ang lalaki sa kanya at ipinaliwanag na ayaw niya ng mga ganoong uri ng bisyo lalo na nasa kanyang poder ang dalaga. Naiintindihan ito ni Vivian ngunit hindi maiiwasan na masama ang loob niya sa nangyari. Nang maging maayos na ang lahat ay nasa sahig ang dalaga habang masayang nanonood ng TV samantalang nasa kabila naman si Edward na nagtatrabaho para sa kanyang mga negosyo. Lumapit ang lalaki at pinagmasdan ang dalaga na masayang nanonood ng TV ngunit napansin kaagad ni Vivian ang kakaibang titig ni Edward sa kanya kaya napagtanto ng dalaga na oras na ng kanyang trabaho. Tumapit siya sa lalaki at tinanong kung paano nila ito gagawin ngunit binalik ng lalaki ang tanong sa dalaga. Dahil dito ay sinabi ni Vivian na kaya niyang gawin ang lahat bukod na lang sa pakikipaghalikan sa nguso dahil ayaw niya ng ganoon at ganon din ang lalaki. Kinabukasan ay maagang nagising si Edward at kausap sa telepono si Philip na nagbabalita sa kanya na tumanggi si Mr. Morse upang ibenta ang kanyang shares ng pagmamayari nitong kumpanya sa kanila at nagbanta ito na ilalaban niya ang kanyang karapatan sa korte. Dahil dito ay balak makipagkita ni Mr. Morse sa kanya kaya inutusan niya si Philip upang ayusin ang kanilang business meeting. Lumipas ang mga sandali ay nagising at lumabas si Vivian at nang lumapit ito sa lalaki ay pinagsilbihan siya nito ng almusal at pagkatapos ay nagkwentuhan tungkol sa mga negosyo ni Edward. Nang matapos kumain ay pumasok ang dalaga sa banyo habang si Edward ay kausap ulit si Philip sa telepono at ipinaalam nito sa kanya na isasama ni Mr. Morse ang kanyang apo na si David sa kanilang business meeting ni Edward sa Paglaon. Habang kausap si David ay narinig ni Edward na kumakanta si Vivian sa banyo kaya ito pumasok upang pagmasdan ang dalaga. Narinig ito ni Philip kaya nagtanong ang lalaki sa kanya kung sino ang kasama nitong babae sa hotel ngunit tumanggi si Edward at sinabi lamang nito na home service ang narinig niya. Pinagmasdan ni Edward ang kumakantang si Vivian at nang mapansin ito ng dalaga ay naitanong sa lalaki kung ano ang kailangan nito. Nang marinig ay binanggit ng lalaki ang kanyang meeting na kailangan nito ng kasama at inalok ang dalaga sa isang linggong serbisyo upang samahan siya nito. Dahil dito ay binanggit ni Vivian sa lalaki ang presyo ng kanyang serbisyo ngunit nakipagtawaran ang lalaki at nagkasundo sila sa $3,000. Habang papaalis ang lalaki ay binigyan niya ang dalaga ng pera upang mamili ng damit kasama na dito ang bayad para sa nakalipas na gabi dahil kakailanganin niya ito sa darating na meeting kasama si Edward sa Paglaon. Pag-alis ng binata ay mabilis na tinawagan ni Vivian ang kaibigan niyang si Kit at ibinalita ang kaganapan sa kanyang kasalukuyang araw. Sinabi din nito sa kaibigan na pumunta sa kanyang hotel dahil mag-iwan siya ng pera para sa kanya sa reception upang may magamit ito. Nang umalis si Vivian upang bumili ng damit na isusuot sa Paglaon, dumaan muna siya sa reception upang iwan ang pera para sa kaibigan, ngunit napansin siya ng manager na si Barney dahil sa kanyang suot na hindi kanais-nais. Pagkatapos ay umalis ang dalaga upang maghanap ng damit at habang naglalakad ay nakita niya ang isang tindahan na tumawag pansin sa kanya kaya pumasok siya rito. Sa kasamaang palad ay masungit ang mga babaeng nagbabantay sa tindahan na iyon dahil sa suot niyang damit at hindi siya pinapayagan upang makabili sa kanilang tindahan kahit sinabi ni Vivian na may pera siyang pambili. Labis na ikinagulat ng dalaga ang masamang pag-uugali ng mga tindera na pinagsabihan siya ng masama at ang masaklap pa ay pinalayas nila siya galing sa kanilang tindahan. Walang magawa si Vivian kundi ang umalis na lamang at bumalik sa hotel at sa daan ay hindi maiiwasan ng dalaga ang mapaluha sa kanyang sinapit sa mga kamay ng mapagmataas na tindera. Pagdating nito sa hotel at bago siya makaakyat sa itaas ay sinalubong at dinala siya ni Barney sa kanyang opisina para sa mga katanungan.
Tinanong nito ang dalaga kung sino ang pinuntahan niya sa hotel ngunit nagsisinungaling si Vivian at sinabi nitong kasama siya ng kanyang tiyuhin na si Edward, ngunit hindi alam ng dalaga ang apelyido ng lalaki nang tinanong siya ni Barney. Pinalagpas ito ng manager ngunit pinagsabihan niya ang dalaga na mahigpit na ipinagbawal ang katulad sa kanyang kasuotan na hindi naayon sa pamantayan ng hotel. Nang marinig ito ay dito na ibinuhos ng dalaga ang kanyang inis sa ginawa ng mga tindera sa kanya at sinabi nitong dapat bibili siya ng damit na isusuot ngunit walang nag-abalang tumulong sa kanya. Bilang isang patunay ay ipinakita nito sa manager ang dala niyang pera upang ipangbili sana ng damit ngunit nabigo siya. Nang marinig ito ay naawa si Barney sa kanya kaya tinawagan niya kaagad ang butik ng kakilala niyang malapit lang sa hotel upang tulungan ang dalaga. Ang akala ni Vivian na tumawag si Barney ng polis ngunit natigilan siya nang marinig na isang kaibigan na taga-butik ang kausap ni Barney. Pagkatapos ng tawag ay inutusan niya si Vivian upang puntahan ang butik ng kaibigan at nang mabigay na sa kanya ang address ay mabilis itong tinungo ng dalaga. Nakilala niya ang isang Bridget na kaibigan ni Barney at pagkatapos ay dinala siya sa itaas upang pumili ng damit para sa business meeting ni Edward sa Paglaon. Nang makuha ang damit ay mabilis na bumalik ito sa hotel at kahit medyo abala si Barney ay nilapitan niya ito upang taos-pusong magpasalamat sa tulong ng lalaki sa kanya. Pagpasok ng dalaga sa kwarto ay biglang tumunog ang telepono at nalaman ng dalaga na si Edward ang tumawag. Ipinaalala ng lalaki ang kanilang business meeting sa Paglaon at sinabi nito sa dalaga na antayin siya sa lobby ng hotel. Dahil dito ay mabilis na nakipagkita si Vivian kay Barney upang magpapaturo sa kanya kung paano gagamitin ang mga kubyertos ng hapunan dahil wala siyang kaalam-alam dito. Walang pagdadalawang isip si Barney na tulungan ang dalaga dahil nakita nito ang magandang kalooban ni Vivian at labis itong mapagkumbaba. Ang kasunod na tagpo ay dumating na si Edward sa hotel ngunit hindi nito nakita si Vivian kaya balak niyang tawagan ito sa kwarto nila. Lumapit si Barney at sinabi sa lalaki na nag-aantay sa kanya ang pamangkin nito sa lounge kaya natigilan saglit si Edward bago mapagtanto na si Vivian ang tinutukoy ng lalaki. Nagpasalamat si Edward sa kanya ngunit bago ito umalis ay sinabi niya sa manager na alam nilang pareho na hindi niya pamangkin si Vivian. Alam ito ni Barney ngunit bilang formalidad na ito ang sinabi ng dalaga sa kanya kailangan niya itong igalang at pagkatapos ay sinabi niya kay Edward na si Vivian ay isang batang kaibig-ibig. Pumasok si Edward sa lounge ngunit hindi niya nakita ang dalaga at nang tumalikod ito ay may namataan siya sa counter kaya siya lumingon pabalik. Nakita niya ang malaking pinagbago ng dalaga at namangha si Edward na lalong lumutang ang kagandahan ni Vivian sa kanyang suot na damit habang masaya ang dalaga na nakangiti sa kanya. Umalis ang dalawa at pumunta sa meeting kung saan ay nag-aantay na si Mr. Morse at ang kanyang apo na si David sa kanila. Magalang nilang binati ang dalaga nang ipakilala ito sa kanila ni Edward kaya pinilit ni Vivian na sumabay sa agas at kumilos ng maayos upang hindi mapahiya si Edward sa dalawa. Nang may hatid na ang pagkain ay hindi inaasahan ni Vivian dahil iba ang pagkain sa itinuro ni Barney sa kanya kaya nahihirapan ang dalaga kung aling kubyertos ang dapat nitong gamitin. Nang makita ng matandang nahihirapan si Vivian ay sinabi nito sa dalaga na kahit siyang tumanda na ay hindi alam kung para sa aling pagkain ang mga kubyertos. Ipinakita ng matanda sa kanya na kumain ito gamit ang kanyang kamay kaya si Vivian ay parang nabunutan ng tinik at ginaya ang matandang kumakain na nagkakamay. Sa kabilang banda ay nakangiti lang si Edward na pinanood ang dalaga at pagkatapos ay nag-usap sila tungkol sa kumpanya ng matanda na balak bilhin ni Edward ang kanyang shares. Isiniwalat dito na ang kumpanya ng matanda ay may malaking share si Edward at ang share ng matanda ang balak niyang bilhin upang maibenta ito ng mahal. Sa kasalukuyan ay lugmok ang kumpanya ng matanda kaya ito sinamantala ni Edward dahil kapag maibenta niya ito ay nag-aantay sa kanya ang malaking halaga ng pera. Ayaw pumayag ng matanda dahil kahit binibili ito ni Edward ng napakamahal ay nag-alala siya sa kanyang mga empleyado na mawawalan ng trabaho. Dumating ang pangalawang pagkain na hindi alam ni Vivian kung paano ito kakainin kaya siya tinuturuan ni Edward ngunit nauwi sa disgrasya. Slippery little suckers. It happens all the time. Nagpatuloy ang kanilang talakayan sa business meeting ngunit hindi sila magkakasundo dahil ayaw pumayag ng matanda at nagtapos ng umalis ang maglolo at kahit galit na galit ito kay Edward ay mabait ang dalawa na nagpaalam sa dalaga. Pagdating sa hotel ay masyadong apektado si Edward sa nangyari at ipinahayag ni Vivian na nagustuhan niya ang ugali ng matanda dahil mabait ito. Sinabi ng lalaki sa kanya na pagdating sa negosyo at sa ganitong uri ng mga deal ay hindi mahalaga kung nagugustuhan niya ang ugali ng isang tao dahil ang importante sa lahat ay makuha niya ang kanyang gusto. Idinagdag niya rito na kapag humarap siya sa mga tao lalo na sa negosyo at ganitong mga deal ay hindi niya ginagamit ang kanyang puso kaya siya magaling sa larangan ng negosyo at naging bilyonaryo. Ngunit hindi nito maiiwasan na kapag natapos at nakuha niya ang kanyang gusto ay nalulungkot siya para sa mga tao at kanyang mga kadil na mawawalan ng kumpanya at trabaho.
Nang marinig ito ay ihinalintulad din ni Vivian sa kanyang trabaho bilang bayaran, na ganito din ang kanyang ginagawa at hindi nito pinipersonal ang trabaho kaya siya hindi nakikipaghalikan sa nguso ng kanyang mga customer dahil ayaw niyang mapalapit sa kanila. Nang marinig ito ay sinabi ni Edward na magkatulad lang sila ni Vivian na sinisira nila ang buhay ng ibang tao dahil sa pera. Sa umaga, inabot ni Edward ang isang credit card sa dalaga at inutusan itong bumili ng mga damit dahil may pupuntahan sila sa paglaon ngunit tumanggi si Vivian sa alok. Ibinalita nito sa lalaki ang nangyari sa kanya sa nakalipas na araw na pinagsusungitan ng mga tindera sa damitan kaya medyo nagalit si Edward sa pagsasabing hindi nila pwedeng pagsusungitan ang kanyang credit card. Dahil dito ay sinamahan niya ang dalaga at sinisigurado ng lalaki na asikasuhin ito ng mga tindera ng pupuntahan nilang boutique. Pumasok sila sa isang high-end na tindahan at kinausap ang manager sa pagsasabing malaki ang gagastusin nilang pera sa kanilang tindahan kaya kailangan nilang asikasuhin si Vivian. Nang marinig ito ng lalaki ay inutusan kaagad niya ang kanyang mga tindera na lapitan si Vivian at ibigay ang lahat ng kailangan ng dalaga. Umalis si Edward at iniwanan ang dalaga dahil meron pa itong aasikasuhing mga negosyo at nang matapos na si Vivian sa pamimili ay umalis na ito. Hindi pinalagpas ni Vivian ang pagkakataon at bumalik ito sa tindahan kung saan siya pinalayas ng mga tindera at pinamukha ng dalaga sa kanya na kaya niyang bumili ng mamahaling damit at isang malaking pagkakamali ang ginawang pagpapalayas nila sa kanya. Pagkatapos ay bumalik siya sa hotel at nang makita siya ni Barney na may malaki na itong pinagbago ay lihim na natutuwa ang lalaki para sa dalaga. Dahil sa kagandahang loob ay natuto na din si Vivian na magbigay ng tip sa mga kawani na tumutulong sa kanya. Sa sumunod na araw ay pumunta ang dalawa sa isang polo upang manood at kasama na din dito ang pagnenegosyo ni Edward ngunit habang naiwan ang dalaga na mag-isa ay nakatanggap si Vivian ng iilang pang-iinsulto galing sa mga mayayamang babae. Samantala napansin ni Philip ang kakaibang kinikilos ni Edward sa paligid ni Vivian kaya ito nagtatanong tungkol sa background ng dalaga at hindi nito tinitigilan sa pagtatanong ang kaibigan. Nakita pa nito si Vivian na kausap si David kaya si Philip ay naghinala na isang spy si Vivian ng kanilang kalaban. Dahil sa pangungulit ng abogado sa kanya at upang mawala ang hinala nito na spy si Vivian ng mga Moors ay sinabi nito kay Philip na si Vivian ay isang babaeng bayaran at nagkataon na nakilala ng dalaga si David sa kanilang meeting sa nakalipas na araw. Dahil dito ay hindi alam ni Edward na nilapitan ni Philip ang dalaga at iniinsulto ang pagkababae nito at inalok pa ng malaking halaga upang samahan siyang matulog pagkatapos nila ni Edward. Hindi na nakapagsalita pa si Vivian dahil hindi nito inaasahan ang kahihiyan na sasapitan niya sa pagdala ni Edward sa kanya. Nang umuwi na ang dalawa sa hotel matahimik si Vivian kaya naitanong ni Edward sa dalaga kung bakit ito hindi nagsasalita. Dahil dito ay binuhos ni Vivian ang kanyang galit at sinabi niya sa lalaki kung bakit pa siya binihisan nito at sinama sa mga kaganapan kung ipagkalat man lang ng lalaki ang kanyang pagkatao. Sinabi din ni Vivian na kung ganun sana ang balak ni Edward na mangyari dapat sinabi nito sa kanya upang mapaghandaan man lang nito ang isasagot sa mga taong mangungutya at magmamaliit sa kanya. Nagpaliwanag si Edward sa dalaga na pati siya ay hindi napaghandaan ang isasagot sa mga tanong ng mga tao sa kanya kaya niya nasabi ang totoo, ngunit masama na ang loob ni Vivian kaya niya siningil ang lalaki upang makaalis na lang ng maaga. Dahil sa pangyayaring ito ay inilapag ni Edward ang pera sa kama at hinayaan na lang si Vivian na umalis kahit hindi pa natapos ang isang linggo na usapan nila. Umalis ang dalaga ngunit iniwan niya ang pera na binigay ng lalaking kabayaran sa kanyang serbisyo at napansin ito ni Edward kaya dito niya napatunayan na si Vivian ay isang matapat na babae at malaking kawalan para sa kanya kung papakawalan niya ang dalaga kaya hinabol niya ito sa labas. Hindi pa nakaalis si Vivian nang lumabas ang lalaki kaya ito ay taos puso na humingi ng kapatawaran sa dalaga at mapagkumbabang inamin ang kamalian na nagawa niya habang sinusuyo si Vivian. Sa mahabang pangungumbinsi ay pumayag si Vivian na bumalik sa loob at habang pumasok ang dalawa ay inamin ng lalaki na nagseselos siyang nakikita si Vivian na nakipag-usap kay David Morse at hindi niya ito nagugustuhan. Sa sumunod na araw ay nagtataka si Philip dahil maagang umalis si Edward sa kanyang opisina at hindi ito kinaugalian ng lalaki kaya may hinala siyang si Vivian ang dahilan at balak nitong pigilan si Edward ngunit walang nangyari. Sa hotel nakahanda na ang dalaga sa kanyang kasuotan at ganun din ang lalaki para sa kanilang date, inilabas ni Edward ang isa sa pinakamahal na kwentes na nagkahalaga ng $250,000, ngunit pinaalalahanan niya ang dalaga na hindi niya ito bigay sa kanya dahil hiniram lamang ito ni Edward sa isang butik ng kaibigan niya. Nang lumabas ang dalawa at habang naglalakad sa lobby ng hotel ay namamangha ang lahat ng empleyado sa angking kagandahan ni Vivian suot ang isang marangya at mamahaling pulang damit at lalo na si Barney na naging proud sa dalaga. Pumunta sila sa airport at sumakay ang dalawa sa isang private jet upang pumunta ng San Francisco para manood ng opera. Habang nanonood ng palabas ay hindi mapigilan ni Vivian na maging emosyonal habang nakangiting tinitigan siya ni Edward.
Pagbalik nila sa hotel ay niyaya ni Vivian ang lalaki na magpahinga muna kinabukasan upang magkaroon siya ng oras sa kanyang sarili, ngunit tumanggi ang lalaki at sa paglaon ay naalala niyang siya ang may-ari ng kumpanya at maaari din siyang magpahinga minsan kaya ito ay pumayag. Kinabukasan ay nagtaka si Philip kung bakit kumuha ng pahingang araw si Edward dahil hindi niya ito ginagawa sa loob ng mahabang panahon, kaya siya ay naghinala na si Vivian na naman ang dahilan. Sa kabilang banda, ang dalawa ay masaya sa kanilang pagsasama at naranasan ni Edward ang mamuhay ng halos isang normal na tao at hindi niya ito nararamdaman sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito ay unti-unting nahuhulog ang loob nila sa bawat isa at naramdaman ang pagmamahal na unti-unti nang nabubuo dahil sa pag-aasikaso ng dalaga sa lalaki at ganon din si Edward sa kanya. Pagdating ng dalawa sa hotel ay maagang nakatulog ang lalaki habang pinapanood ito ni Vivian at dahil sa kanyang pag-ibig na nagsimula ng sumibol ay sinira ang kanyang layunin at hinalikan niya ito sa muso kaya nagising ang lalaki at alam niyo na ang kasunod. Sa umaga ay huling araw na ni Vivian sa kanyang serbisyo kay Edward at masakit para sa kanilang dalawa na magkahiwalay, ngunit ito ang kanilang kasunduan kaya wala silang magagawa. Nagpaalam si Edward na babalik na siya sa New York kinabukasan at sinabi nito sa babae na kukuha siya ng apartment at kotse upang may titirahan at magamit si Vivian dahil balak ng lalaki na makipagkita sa kanya muli. Si Vivian na ngayon ay nagmamahal na kay Edward ay medyo naiinis dahil hindi iyon ang uri ng relasyon na gusto niya para sa kanilang dalawa. Sa mga sandaling iyon ay tumawag si Philip kay Edward dahil gusto ni Mr. Morse na makipagkita sa kanya sa paglaon ngunit pinilit ni Edward na ngayon na sila magkikita at ipinaayos niya sa abogado ang kanilang business meeting dahil parating na siya sa opisina. Pag-alis ni Edward ay dumating si Kit sa hotel at napansin nito ang kakaibang kinikilos ng kaibigang si Vivian kaya napagtanto niyang may gusto na ang dalaga sa lalaking kasama niya ngunit itinanggi ito ni Vivian. Gayunpaman ay pinayuhan niya si Vivian na hindi masamang subukan ang magmahal, ngunit nag-alinlangan ang dalaga dahil nag-alala na baka masaktan lang siya. Sa kabilang banda ay nagharap na ang grupo ni Mr. Morse at grupo ni Edward ngunit sa pagkabigla ng lahat ay hiniling ni Edward na umalis ang lahat dahil balak nitong makausap ang matanda na sila lang dalawa. Tumangging lumabas si Philip ngunit wala siyang magawa dahil amo niya si Edward at pati na din si David ay pinalabas ng lolo nito. Habang naiwan ang dalawa ay sinabi ng matanda na handa na siyang ibenta ang kanyang shares kay Edward ngunit gusto nitong ipangako ng lalaki sa kanya na aayusin nito ang kanyang mga empleyado dahil kawawa ang mga ito na mawawala ng trabaho. Sa pagkabigla ng matanda ay ipinahayag ni Edward na nagbago na ang kanyang desisyon at wala na siyang balak na bilhin ang shares sa kumpanya ni Mr. Morse kaya nagtaka ang matanda. Ipinagpatuloy ng lalaki ang pagsasabi na wala na siyang balak na bilhin ito at sa halip ay tutulungan niya ang matanda upang makabangon ang kanyang kumpanya galing sa pagkalugmok nito. Halos hindi makapaniwala si Mr. Morse sa narinig at sinabi nito sa lalaki na kung saan galing ang pagbabago ng puso ni Edward ay naging masaya siya para sa kanya at sinabi din ng matanda na proud siya sa lalaki. Nang malaman ito ni Philip ay galit na galit at nagwawala ito sa loob ng opisina dahil umaasa na siyang malaki ang kikitain niya kapag ibenta ang kumpanya ng matanda sa iba. Dahil sa pangyayaring ito alam ni Philip ang dahilan sa malaking pagbabago ni Edward kaya ito sinugod si Vivian sa hotel. Sa loob ay gusto niyang pagsamantalahan ang dalaga ngunit lumaban si Vivian at dahil dito ay pinagbuhatan siya ng kamay ni Philip. Sa kabutihang palad ay dumating si Edward at inawat nito si Philip at sinaktan niya ang abogado dahil sa ginagawa niyang pananakit sa dalaga. Hindi matatanggap ni Philip ang malaking pinagbago ni Edward na mas pinili nito ang babaeng bayaran kesa sa kanya at dahil sa babaeng ito ay nawala sa kanya ang inaasahang makukuha na milyon-milyon na pera. Nang marinig ito ay ipinamukha ni Edward sa abogado at sinabi na wag nitong kakalimutan na siya ang dahilan na naging mayaman ngayon si Philip at ang kayamanan na ito ay lahat utang niya kay Edward. Dahil sa ginawa ng abogado na sinaktan pa nito ang dalaga ay hindi ito matatanggap ni Edward kaya pinalayas niya si Philip sa hotel. Pagkatapos ng kaguluhan ay nag-umpisa na si Vivian na mag-impake upang makaalis na at dahil dito ay inabot na ng lalaki ang bayad ng kanyang serbisyo at binigyan pa niya ito ng calling card kung sakaling may mga kinakailangan si Vivian ay tumawag lamang sa kanya. Bago nakalabas ang dalaga ay sinubukan siyang pigilan ni Edward upang mananatili sa kanya kahit isang araw, ngunit masakit na ito para kay Vivian dahil mahal na niya si Edward kaya siya ay tumanggi na. Nagkita sila ni Barney sa lobby at taos puso na nagpapasalamat ang dalaga sa mga ginawang pagtulong ng manager sa kanya. Napansin ni Barney na nasasaktan si Vivian kaya niya inalok ang dalaga na bisitahin niya sila paminsan-minsan kung may bakanteng oras siya. Tinawag ni Barney ang taga-maneho ng limousine na si Daryl upang ihatid ang dalaga at pagkatapos ay tumalikod na ito habang nakatitig ang lalaki sa kanya na papalayo. Nagpa siya si Vivian na aalis sa lugar upang pumunta ng San Francisco dahil balak na lang nitong bumalik sa kanyang pag-aaral habang magtatrabaho doon. Nasasaktan si Kit dahil matagal na niyang kaibigan si Vivian at ayaw nito ang masakit na pamamaalam at makita si Vivian na aalis kaya siya na lang ang lumabas muna ng bahay habang nag-aantay si Vivian sa oras ng kanyang biyahe.
Sa kabilang banda ay hindi na mapalagay si Edward dahil naging malungkot na ang buhay nito simula nang wala na si Vivian sa kanya at bago niya nilisan ang kwarto ay inaalala muna niya ang kanilang masayang pagsasama ng dalaga. Pagkatapos ay tinungo niya ang reception upang hilingin kay Barney na ibalik sa butik ang hiniram niyang kwentes na sinuot ni Vivian noon. Napansin din ni Barney ang lungkot sa mga mata ni Edward kaya nito sinabi sa lalaki na masakit sa damdamin kapag binitawan ang isang napakagandang bagay at hindi alam kung ang ibig sabihin nito ay ang kwentes o si Vivian. Pagkatapos niya itong sabihin ay sinadyang sabihin ni Barney na ang magmamaneho sa kanya ngayon ay siya din ang nagmamaneho kay Vivian at naghatid sa dalaga sa nakalipas na gabi. Dahil sa mga sinabing ito ni Barney ay dumaan si Edward sa malalim na pag-iisip habang nasa biyahe papunta sa airport dahil nadagdagan na ang nararamdaman niyang kagustuhan upang makasama si Vivian. Lumabas siya sa sasakyan sa lugar kung saan makikitang nakatayo si Kit kausap ang isang babae at bumili si Edward ng bulaklak at nagmamadaling bumalik sa sasakyan. Samantala si Vivian na malapit nang umalis ay hindi na mapalagay hanggang sa narinig niya ang sunod-sunod na busina ng sasakyan kaya siya mabilis na dumungaw. Nakita nito ang lalaking minahal niya sa ibabaw ng limousine habang hawak nito ang bulaklak at sinisigaw ang pangalan ni Vivian kaya masyadong nasabik at natuwa ang dalaga sa nakita. Kahit takot ang lalaki sa matataas na lugar, wala itong pakialam na inakyat ang fire exit upang patunayan sa dalaga na nakahanda siyang gagawin ang lahat para lang kay Vivian kahit magre-resulta ito na mahihirapan siya. Masyadong nag-alala ang dalaga sa ginawang pag-akyat ni Edward sa fire exit dahil alam niyang takot ito sa matataas na lugar kaya siya nagmamadaling sinalubong ang lalaking nagpapatibok sa kanyang puso. Natapos ang pelikula nang magkasalubong ang dalawa sa kalagitnaan ng fire exit at nagtutukaan habang si Daryl na tsuper ng limousine ay masayang pinanood ang dalawa.